Mga karos, good morning po. Good morning. Galing na nga pala ako ng New Leaf Subdivision ngayong umaga. Hinatid ko yung tropa ron, yung mga nakadeploy po ron. Hindi na muna ako mag-vlog kasi medyo late na rin ako. May toolbox tayo ngayong Lunes. Doon naman sa New Leaf, nagbibigay na po ako ng assignment doon. Sabado pa lang po ng hapon. Mga karos, bali June 29, araw po ng Lunes ngayon. Bali mag-toolbox muna kami. Tapos update po tayo sa mga ongoing project namin. Kaya ito mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Yan, tara, nandito na uli ako sa Lumina. Good morning. Sorry late ako. Tara, dito tayo, compress tayo. Good morning sa inyo. Good morning. Dito tayo, tara, dito tayo. Okay na po yung toolbox natin mga karohas. Ayan, may bago nga po pala tayong kasama. Galing Bulacan. Ayan. Bali, pinasok po to nila Mrs. Yan. Okay. So may bago tayo palang project ngayon sa Lumina Homes Basics. Actually sa ano pa po to, mauumpisahan po sana to sa sa susunod na buwan. Kaso nga lang meron po tayong hinahabol din na project sa project natin sa Garden Premier. May panibago tayong project doon at saka sa may Anyana Bel Air Central. So ayan po yung mga kasunod na project natin. Kaya nagdagdag na po tayo. Okay, let's go sa Lumina Homes Basics muna. Yan, mag-update lang ako ng konti rin. Isang Athena project na 63 square meter na lot area and 53 square meter na floor area. Yan po yung project natin. Buti ang ganda ng weather ngayon. Nakikisama. Okay, nandito na tayo sa Lumina Homes Basics. Ayan, bali ito yung bagong project natin ngayon na sinimulan natin ngayong June 29, 2026. So magandang araw nga pala sa client owner natin dito. Ang nakakausap namin ng personal dito yung yung tatay. Tapos yung mismong yung mismong nagpapagawa nasa ibang bansa po, yung magpartner. Ayan, maraming salamat po sa tiwala. Ang problema lang namin dito, actually may mga project kami rito na ipon na. Siguro pang 5 to. Pero nauna to dun sa 4 namin na naka-line up. Itong bahay na yan, meron na akong yung permit, kompleto na. Tapos yung 3 dun sa bandang kaliwa, meron na rin, bali 3 rin yun. Ang problema sa kanila, wala po silang mga tubig. So ito, sisimulan namin kahit wala siyang tubig kasi meron tayong baka maaga yung nakatutok yung araw. Ay lilipat niya na lang. Sige. Yan, bali meron naman po tayong nakakasundo dito na pwede namin pagkuhaan ng source ng tubig. So halos lahat naman kinausap namin. Ito, tsaka dito. Ito na nga lang yung hindi, yung kapitbahay. Kasi lagi pong sarado. So meron kaming nakilala dyan nung mga time na gumagawa din po kami sa likod nito. Diyan sa block na yan. Yan kila ate. Yan, dyan po kami makiki-tap ng tubig. So pag ganyan naman po, ang kasunduan dyan, tayo yung magbabayad ng monthly nila. So sana sa 5 months na gagawin tong bahay, okay, sa 5 months, 5 to 6 months, sana naman po makabitan po ng tubig to. So ito na nga po pala yung extension na gagawin natin dito. So 2 tao po yung natin dito, 2 tao po yung gagawa po rito. So sa extension, kasama na yung gagawin namin extension, 7 meters po to. Yan, 7 meters. Tapos 9 meters naman simula rito hanggang sa dulo. Yung corner niya 2 metro, yung back extension niya 2 metro. So yun po yung pinakasukat. So sa gagawin muna namin dito is sa clearing. Yan, nakikita nyo, clearing muna. Yung gumagawa po rito galing Bulacan nga. So ko po muna sila, pinapakain ko po muna. Yan, break time muna. So ito, dinamay nyo na para malinis. Dinamay na sa kabila. Saka pala, kaysa naman iwanan ng damo. Yan, bali meron pa po tayong mga rito. May mga gagawin pa. So may mga pa ako. Dadalhin pa ng mga power tools. So discuss ko na rin, bali full renovation nga po pala to. Simula sa bare finish hanggang sa ma-finishing namin. Kasama na yung mga maintenance ng bubong. Yan, titingnan natin, inspectionin natin yan. Ang mga hindi naman inclusion sa trabaho namin, yung services ng quartz and granite, Korean blinds, glass and aluminum, aircon, at saka syempre yung appliances. So sa demolition, eto dito.
tatanggal to. Magigiba po to. Yan, matatanggal po to lahat. Magigiba siya. Tapos tatanggal yung existing floor tiles. Huwag kayong magmadali. Huwag kayong magmadali, kakain niya lang. Ayan, tingnan niyo, may konting problema dito. Yan, ayusin din yan. Tapos ito, tatanggalin din yung tiles dito. Siyempre yung renovation din ng TNB. Pero itong hagdanan, hindi na mababago to. Yan, marami nagsasabi na napakatarik, pero ito na talaga yan. Yan. Tapos sa taas, pag umakyat ka rito sa mga Athena unit, meron na siyang existing na ceiling. Tapos meron ng kwarto. So lahat to matatanggal. Magigiba po to. Tapos ang gusto ni client owner dito, meron toilet and bathroom. Yan, may TNB rito pag akyat. So kami, ilang beses na rin kami nakagawa na pag akyat dito sa taas may toilet and bathroom. Tapos gusto nila may hallway para balang araw, kung sakaling pwede na, may access sila papunta rito sa slab na gagawin natin. Siya nga pala, itong bintana i-convert din natin na may daanan siya para kahit papaano may magme-maintenance sa likod. So kahit papaano may access sila rito. Tapos yung mga ceiling, electrical, lahat yan gagalawin po natin. Pati yung mga abang ng linya doon sa aircon. Yan na gagalawin natin. Pero pagka nakasetup na, dahil gusto nila itago yung copper tube line, saka tayo magpapatawag ng installer. Yan, overall tiles, overall plain. Tapos may dalawang closet to. Meron dito sa master's bedroom. Tapos sa bedroom 1, meron din. Ayan. So, panibagong project mga karohos dito sa Lumina Home Space 6, isang Athena unit. So, sa may mga Athena unit, mukhang sarap yan hot silog. Sige lang. Sa may mga Athena unit po, ayan makakuha kayo ng idea na renovation. Yan, subaybayan nyo lang po araw-araw. Nag-upload din kami sa Facebook. So, ito yung bahay nila client. Yan, bagong sisimulan natin. Okay, tara. Bali mga karos, nagpunta na rin po pala kami ng rito, ng phase 5. Yan, medyo maingay. Yan, nagpapasok tayo ngayong araw rito. Gawa yung demolition, hindi yan pwedeng gawin ng gabi pag nag-overtime. Tapos ipinagpatuloy na rin po namin dito yung installation ng tiles. Yan. Yan, demolition. Yan, pinapa-demolish po muna natin to. Tapos aayusin yung mga masisira na pader dito. So ilalagay natin sa tuwid para malinis. Tapos ito, papasintadahan natin. Tapos ito naman, palalagyan na po natin ng hollow blocks. Yan, para tumaas yung landing stairs niya. Bali yung mga nagawa pa po kahapon dito, yung bedroom partition. Ito. Ayan. Yung PVC panel pala na to, hindi ko po nabili to sa malayo. Nasa 2.9 lang po yung haba nito, kaya nagkulang pa ako ng 16 piraso. Yan, bibili pa ako ng 16 piraso para po dito. Yan, halos makukompleta na pala natin yung kisame. Yan ang kasunod po nito, yung finishing carpentry, yung closet, tsaka yung closet dito. Yan, tapos magpapalagay na tayo ng kornisa. Tapos sunod yan, itong handrail, babaklasin to. Gagawa tayo ng bago. Yan. Gepay, pwede na. Ano kami? Ha? Bistay na buhangin. Mga ilan? Mga 3 sako lang. 3 sako. Yung common na nabibili sa o yung ganyang kalaki? Ganyan sa sako lang. 10 na. 10. Sige. Sige. Yan. Pahabol si Kuya ng binistay na buhangin. 10. Let's go. Sa Anyana naman tayo. Tara. Ayan mga karos, nandito na tayo sa Anyana Bel Air West Project. Ayan, napakaganda ng weather natin. Tapos good morning din po sa mga kasama natin. Kuya dito. Yan. Yan, okay na. Yan, ngayong umaga nga po pala, kasama ko si Kuya Boy doon sa Phase 6 kanina.
Pinuntahan din po namin kasi dinouble check namin yung electrical po ron. Okay, good morning kila client owner. So yung sa panambak natin, maaari po ito isa maipahakot po natin. Yan yung panambak. Teka lang, bababa ko lang to. Ito yung concrete nailer natin. Ginagamit natin to sa ano, sa project sa phase 5. Raso, pakiyan. Thank you. Yan. Sige ba, ganyan mo na muna. Bubugahan ko ho. Maalikabok eh. Ako na pong bahala rito. Ako na magsasara. Yan. Mukhang clearing na talaga to, no kuya, no? Talagang pwede na natin. Ito po mga to, dadaling ko po yan ng, ano, ng Phase 6 Lumina Homes. Yan, doon po yan mapupunta. Ayan, bali, after ko lang dito, kukuha po tayo ng gate pass sa opisina. So, maaga pa naman. Meron tayong inaasahan na paparating na delivery ng mga tiles. Kuya, may tiles pala paparating. So, isip na lang kayo ng magandang location dyan. Ayan na. Bali, yung tiles na yon na pina-order natin is 40 by 40 para po rito sa balcony hanggang papunta po dun sa my corner area. Yan sa taas. Tapos yung dito rin, yan, yung floor area rito papunta naman po dun sa dulo. So lahat po lalagyan ng tiles. So sa amin, kinakausap din namin ang kliyente, may-ari, na kung meron po bang ipapatira na area na which is lupa, kasi meron din pong nagpapalagay ng mga damo or Bermuda grass. Meron naman para sa landscape or sa ano po, sa mga halaman. Yan, meron pong ganun. So dito lahat concrete kasi lalagyan po lahat ng tiles. Tapos ang inaasahan din natin na darating ngayong araw, yung gagamitin naman po sa floor area ng interior. So sa taas, tsaka dito sa baba, hanggang doon po sa back extension room. Yun. 60 by 60 naman po yung gagamitin doon. Yan. So dito may cut spacing tayo, at saka rito dalawa yan. Tapos yung pinaka ano po, teka, ano ba to? Ano to nilagay natin dito? Sa abang mo sa ano, storm drainage sa taas. Ah, yun, sa downspout. Okay, so ito yung pinaka downspout natin. Yan, nakatago din yan. Yan, papunta rito. So dito inaasahan natin, wala tayong makikitang tubo rito, no? So lahat nandun po sa taas. So yan, wala po tayong makikita. Malinis po to. Yan, pag natapos natin to, malinis. Tapos may mga makikita lang kayong parang may uka dito sa pader. Diyan kasi namin ilalagay po yung pinaka downspout naman dito sa bubong. Yan, sa bubong yan, naka-ready na po yan. Yan, dito rin. So mag-ano pa po tayo rito, magro-roofing framing pa. Tapos maglalagay tayo ng long span, syempre mga flashing din. Yan, pero ipapatapos po muna natin to. Yan, papatapos natin. Yan, ano nga pala, si Kuya Richard tsaka yun si Epoy, nandun sila sa phase 5 ngayon. Ngayong araw lang, since magsisiksikan naman po kasi sila rito. So dito is clearing muna tayo. Tapos yun sa pipeline and water line, yan naasikasuhin na po ni ng ating leadman dito. Tapos clearing tayo rito. Then schedule yan. Tapos si Kuya Boy bumalik na rin dito para sa electrical. Tapos aasikasuhin na rin nila yung iba pang mga kailangan dito, kagaya nung sa piping natin dito. Ayan, mukhang ito madilim dito. Yan, medyo madilim. So sa taas, kinokompleto po yung sa flashing. Akit tayo. Ayun, naririnig na natin eh. Yan, kinokompleto na po. Yun. Pagkadali-dali talaga. Magkano yan? 18,000. Magana trabaho, pero medyo mahal na power tools, kaya dapat ingatan natin. Pero kita niyo naman ganun lang kadali, di ba? So hindi pa ko kasi masyadong intact yung pagkaka-install niyan. Kailangan po natin. Tapos yung sa linya, no, yung linya ng pipe natin. Dito sa taas. Sa back extension. Yung para sa exhaust at saka yung sa pasingawan. Yan. Tapos yung electrical natin, ako yan. Ayan na nga po pala, may dala tayong number 10. Tapos additional na number 14. Yan na. Nagdala pa tayo extra wire dito para dito. Nag-usap na po kami ni Kuya Cap, yung mag-install po ng aircon. Bali, sabi ko ipasa na lang po yung mga pangalan ng mga workers nila
para dito kasi maglilinya po ng ano, para sa copper tubing. So doon nakapag-usap naman po kami ng electrician natin. Tapos ito kapag nilagyan ng kisame, yung banda para sa aircon, ano po muna nila, hindi po nila tatapusin, bali iwanan po muna nila ng space yung para sa aircon. Tapos ito pwede na. Ayan. Ang mga susunod na papasok na trabaho rito, ito yung mga susunod na assignment. Yung finish ng mga poste is wall plaster finish. Yan, kasama na yun sa concrete canopy natin. Yan, wall plaster finish po yan. Ito yung ano. Ayun oh, may drip mold no. Yun, ayos, may drip mold. Galing nila kuya, may drip mold. Nasinunod po nila yung ano, instruction natin. Ang purpose nun, syempre pagka umuulan, hindi na po pupunta ng bandang gitna yung tubig kasi may ilaw tayo sa gitna. So yung mga poste, wall plaster finish, ibig sabihin, ang pinaka finish niyan is paint, pintura po. Tapos itong wall cladding at saka yung wall cladding sa pinaka main door is naka-deco stone. So yan po yung mga gagawin dyan. So ayusin yung mga plastering yan, pati dito sa maliit na portion ng cladding natin which is 30 cm. Yan, aayusin din yan. Yan, tapos yun, maayusin natin. Then susunod pa na, papasok na trabaho, renovation ng handrail. Yan, babaklasin yan. Pero yung parang disenyo niya is combination ng 2x3 at saka 1x1 tubular. Yan yung combination, paikot hanggang dun. Tapos isa pa sa mga trabaho na ginagawa dito, yung mga abang po ng para sa auxiliary kitchen natin or yung outdoor kitchen. Then yung water line, meron naman na nakaabang. Tapos yung sa catch basin. Tapos ito po isa poploringan. Yung babakalan, poploringan natin. Tapos bubuhayin yung mga kanto niya, plastering. Tapos syempre installation ng tiles. Tapos ito rin, isa pa sa mga mababago rito, ito yung renovation po nito. So hindi na mapupunta na pag ganito yung hagdan, pero sa nakikita ko, para sa akin mas maganda na po ito eh. Okay na po ito eh, para sa akin. Kasi kung dadalhin pa yan dito, baka kumain pa kami ng space. So nag-usap naman kami ni client na pwede namang hindi baguhin or pwedeng baguhin kung ano yung makakaganda. Pero sa nakikita ko, mas okay to. Kasi kapag itong pag-akyat ng hagdan, dito po natin dinala, kakain pa po ng space yan hanggang dito. Mag-iiba po kasi yung elevation nya. Mag-iiba. Tapos marami ring matatanggal dito. Gaya nito, pagdating dito, straight na. So ito, hindi na mapapakinabangan to. So dito na mag-e-end yan. Tapos yung mga step and riser nya is kwalado na. Ngayon, ito hindi na mapapakinabangan. So bibili pa tayo ng materyales. Medyo may kamahalan din po yan, yung isa nyan. So sa nakikita ko, baka ito na po yan. So i-report ko pa kay client to. Yan, syempre, lalagyan pa po natin ng storage yan sa ilalim. Then susunod na dito is yung finishing carpentry na. Yan, tapos after ng overall tiles, yan, doon na tayo mga kailangan po ng mga pintor. Yan, doon na. Ayan, bali, ito lang po muna yung update dito sa Anyana Bel Air West Project. Kukuha ko ng gate pass para sa ipapasok na tiles ngayong araw at saka yung gate pass natin dito para sa Hakot Panambak. Okay? Gate pass doon bibilisan na ng tubig na may inom. Ayan, tayo naman pupunta tayo ng tile center. Yan, bibili tayo ng karagdagang tiles para sa garden. Tapos bibili rin tayo ng PVC panel para sa phase 5. Tsaka bibili po tayo ng binistay na buhangin. Sige ha, Dan, pasuyin na lang. Salamat. Let's go. Bali palabas na tayo rito sa Anyana. Tapos biglang nag-text po yung Inco, yung branch po rito sa may Tansa. Yung dinala ko po rito na sanding machine, ayos na. Bali yung bearing lang daw yung nagkaroon ng problema. Pero yung laser natin, ipapadala pa lang po sa service center. Ayan, sana po yung laser maagapan. Napakahalaga po kasi nun sa trabaho natin. Sa ngayon po wala pa po tayong pang-abono o pambili. Meron naman, kaso nga lang lahat naman po kasi ng may purpose. Kung pag bumibili tayo ng tools, ng mga power tools, yung may purpose. So ngayon nagtatyaga muna kami sa dalawang laser natin.
Yan, basta yung mga mahalagang napakasela na installation sa part ng bahay, dun po natin pinapahawak yung mga laser natin. So kailangan pa po natin talaga ng isa para sa alalay. Kailangan mga 3 sana yung laser natin kasi nakakagaan din po kasi ng trabaho. Bali ayun, gumagastos po tayo sa pagbili po ng mga machine or mga mga high-tech na materialis sa construction. Pero ang naman po nun, ayun, shoutout po dun sa kumakaway kanina. Ayan, baka nanonood yun ng vlog natin. Kasi itong sasakyan natin, nakikita rito yung Lee Aki TV vlog. Ayan. Ang kapalit naman po nun, isa mapapagaan po nun yung trabaho natin. Tsaka syempre yung kalidad din ng trabaho. Yan, diretso muna tayo sa Inco. Let's go. Salamat, thank you. Nagpunta pala tayo rito sa My Homes. Yan, pinasusuyo sa atin ni client owner dun sa garden. Yung lababo para sa maliit lang po to, nasa 40 by 50 lang po to, lababo para dun sa laundry area. Okay, 3,000. Saka na natin bibilin yung faucet. Tara. Nandito na tayo sa Tansa Inco branch. Yan yung gumagawa sa Phase 6. Yan, binilhan ko po nito. Syempre nagdagdag tayo ng tao. Talaga magdadagdag talaga tayo ng power tools. Ayan, ang presyo nito mga karos, nasa 1,000 lang to mahigit. Yan, pag sa Inco kasi medyo mura talaga. Tapos nandito na nga po pala yung sanding machine natin. So ang pending ko pang gamit dito, yung welding machine namin at saka yung laser. Ayan po. Ito po sa sir, Anyana po. Ingat po. Gusto mo rin ako. Ang pangalan niyo po? RB Seytagle. Sir RB. RB Seytagle. Shoutout po sir. Ingat po, ingat. Salamat. Thank you sir. Thank you. Yan, nakita kami ni Adonis dito. Meron din siyang binili para doon sa project. Tapos tayo, bibili tayo ng exhaust pa na number 12 at saka number 10 para doon sa TNB. Dagdag mo na lang dito, sama mo na lang. Pakitotal na lang. Okay na tayo rito. Ayan, hindi ako makapunta doon sa tile center kasi may mga nagme-message sa group na ano natin, mga tao. Siyempre pag may kailangan sila, kagandahan nga nandito pa ako. At least mapupuntahan ko pa sila. Yung si Adonis, yan, nagpabili na rin ito. Detres na tubo, bali 4 na piraso po yan. So tamang-tama. So eto, hindi na ho natin kukuha ng gate pass yan. Gawa ng nakasakay na rito. Ayan, yung nga pala, yung mga tao dito sa hardware, kinukontrata yung panambak doon kasi nakita nila may panambak daw tayo ron. So tayo naman, kung hindi available yung regular na naghahakot, pwede naman tayo lumapit sa iba. Ang importante doon is matanggal kagad. Tapos kailangan iwanan yung sako. Yan hindi po nakasako yung panambak. So yun lang, tingnan natin. Pareha lang naman po yung ibabayad natin doon sa regular na naghahakot. Saka sa kanila, pareha lang din naman. Saan ba natin gagamitin to? Ay, sa exhaust. At saka yun dito. Yung sa linya. Sige. Yan yung sa linya po dun sa ibabaw po ng ng kisame ng back extension. Exhaust fan. Salamat kuya. Sako, may available pa ba sako dyan? Pingin mo na. Kahit mga 10 bag lang. Tapos ito, schedule na. Schedule na natin hakot ng panambak. Nandito na tayo sa City Mini Home Depot. Ayan, break time na, break time, alas 12. So ito nga palang ikinakarga rito sa sasakyan. 30 by 60 na gagamitin po sa sa stairs, footstep and risers. Yan doon sa hagdanan. Kung maalala nyo, nagkaroon kami ng project sa Riego de Dios. Ito yung ginamit. Ito po mismo yun. So naka-box po kasi siya So abangan na lang natin kapag naikabit. Tapos kulang na PVC panel para sa project natin sa Phase 5. Ito. Yan, bali 40 pieces po yan. 80 pieces lahat. Kasi yung isang peraso dyan, para siyang may stopper sa dulo, yung isa plain. Tingnan natin kung magkakasya na yan or kung magkulang, hahabol na lang tayo. Bali mga karos, nandito na tayo sa bahay. Anong ulam? Tilapia, tsaka ampalaya.
Siya nga pala, meron pa tayong dalawang bahay na project na hindi pa natin napupuntahan, yung Garden Premier project at saka dito sa ano, yung pinuntahan ko kaninang umaga, yung pinaghatiran ko ng tropa, yung sa New Leaf. Yung nagpa-deliver ako ng materialis dun eh. Sa labas na sana ako kakain, kaso nga lang traffic na po pag ganitong oras kasi may mga ano po, may mga estudyante. Yan, nakain po tayo. Kain po, kain. Yan. Mas masarap pa rin kumain sa bahay, no, kaysa sa labas. Kayo po, anong ulam nyo? So tayo, isda. Isda gulay muna. Isda gulay, masarap. Pag uwi ko, ang sama ng lagay ng panahon. Sana hindi naman umulan. Ito ang palaya na to, ulam namin kahapon. Pwede pa yan. Yan, talo-talo pa yan. Diba? Tara, kain po muna tayo. Kain muna. Nakabalik na tayo rito sa Lumina Home Space 5. Ayan, may dala tayong PVC panel at saka itong binistay na buhangin. Tapos yung sako na nakuha natin sa Anyana, yan para maisako rito yung mga kalat kasi may mga pinademolish tayo rito. So mamaya may magtatrabaho dito. Ito pa kuya, PVC panel. Kaya kailangan si Epoy dun para alalay. Yan. Okay. Yan lang po muna ngayon para sa phase 5. Hindi na po ako nagtagal. And then diretso pa ako sa Paradahan kasi doon pala nabili nila client owner yung tiles na ginagamit ni Louie para sa laundry area. Yan, nagkulang tayo ng isang piraso. Tapos yung tungkol nga po pala rito, yan na pinag-iisipan pa nila client yung renovation or kung repair lang. Yung kahapon nabanggit ko po sa vlog, kung repair lang po kasi hindi natin masisigurado kung nagawa siya ng ano, ng 100% na pulido. Kasi mahirap kalaban ng ulan eh. Meron tayong gagawin, pero kung hindi naman po papalitan yung mga materyales talaga, so maaari magkaroon pa rin po siya ng tulo. Pero yung gagawin kasi natin, pang siguraduhan naman na po yun kung renovation. Pero kung repair lang, so parang meron pa rin tayong inayos pero hindi ganun ka pulido. So maaaring bumalik pa rin yung tulo. Kaya pinaliwanag ko kay client kung saan tayo kasi doon sa repair mapapagastos na rin tayo ng ng malaki. Kasi bibili rin tayo ng mga materyales pero hindi babaklasin yung bubong. Diba? Yan ang kagandahan. So ito, papunta naman tayo ng Garden Premier project. May bibili lang ako rito sa Paradahan. Diretso po tayo ron. Andito na ako sa Paradahan. Ang una kong dinaanan yung hardware syempre ni Ma'am Melanie. Yan, halos dyan ko po halos lahat ino-order yung pang structural natin. Kung sakali man na onti na lang ay hindi na po sa kanya, kung saan na lang po sa malapit na hardware. Ayan po. Ayan na, nagbayad muna tayo dyan kasi kaninang umaga ito yan, nagpa-deliver tayo ng 200 na hollow blocks, 30 bag ng semento at saka benting 10mm. Malabo, hindi kita sa video. 12,900. Yan na, kulay green yung ginamit na ballpen. Si ma'am talaga, dapat black para maganda kita. Bibili lang po ako ng tiles dito sa City Mini Home Depot. Diretso na ako sa Garden Premier project. Tara, nandito na tayo sa Garden Premier project. Ayan, magandang araw kila client owner. Magandang araw po. Tapos nandito nga pala si pare. Ayan, si pare, ang pinunta niya rito is yung pagsisilicon sealant ng mga ikinabit nilang bintana rito. Actually mga karaos, kaya namin yung yung pag-apply ng sealant. Pero iba kasi pag sila yung gumawa, mas maganda. Syempre, papipiliin nyo ako, gusto ko yung magandang resulta. Gusto ko maganda, malinis. Diba? Yan, ibaba lang po muna to.
So ang dala natin isa 40 pang steps na 30 by 60 at 40 pang riser na 30 by 60 para yan sa hagdanan, paakyat hanggang doon sa may attic. Tapos may dala rin akong lababo para doon sa laundry area. Tapos ito yun, no? Ang kulang. Oh, yan. Yun, tapos sa inyo sa lababo. Pinahirapan mo ako dyan. Ang dami ko napuntahan dyan, grabe. Saan ako nakapunta dyan. Ang ano ko rin naman kasi mga karaos, yung mga tiles kasi dito, yung mga tiles po dito, meron sa OBC, meron din sa City Mini. Ayun. Yun lang naman ang disadvantage kung halimbawa binibili mo sa iba't ibang location. So nakakalito rin minsan. So kinontak ko nga dyan si client owner kasi yung ibang resibo nasa kanya. Pero yun na, meron na tayo rito, may on-hand na. Ayun na. Ay baba lang po nila, tapos lipat muna ako doon. Yan, lipat ako doon, kaya dito kasi pinagbabawal po yung parking sa kalsada. Sana ganyan, no? Sana lahat ng subdivision may sariling parking lot, diba? Pero bihira lang yan, bihirang bihira. Yan, ito linis, oh. Siya nga pala, Mot, ito naayos na. Ayan, yung sanding machine. Hindi, yung bearing daw bumigay, napuwersa. Oo nga, buong unit. So ito na nga po, yan, pinalagyan na natin ng silicone. Yun. Kung sa amin to, hindi ako makakapangako na ano, ganyan kaganda yung pagkakalagay. Kasi sila, trabaho na nila yan eh. Lagi na po nilang ginagawa. Yun po yung mga nilagyan. Kasi ito, naka-schedule na po yung bintana natin para sa window grills. So syempre, bago po natin lagyan ng window grills, kailangan nakaganyan muna. So installation ng window grills, dito po siya sa loob. Pero meron mga ilang part ng bintana, kagaya rito na inabutan na natin, na hindi na po natin may papaloob. Kagaya nito, hindi na po natin ito may papaloob. Kasi itong pader na to, hindi tayo may gawa. Yan. Tapos ito, bahagyang kumapal po yung pader dito. Hinabol po kasi ng palitada to, kaya kumapal. Ayun na. Ito na pala yung laundry area. Tapos yung binili ko po na lababo para po yun dun. Kasi itong mga tiles sa nakikita ko hindi naman sapat ang bilang nito. Nag-ano muna tayo, pahabol na lang. Malapit lang naman po yung bilihan eh. So hanggang dito yan. Tapos yung susunod na hagdanan hanggang dito naman. Yan, medyo madami kasi sa isa, dalawa yung pumapasok. Yan, pintarado na pala yung handrail dito. Ayun na. Okay, kamusta? Medyo makapal pala yung iba. Oo. Pare, nakikita mo ba, pare? Kita. Sabi ko nga, kayang-kaya naman namin yan, pero iba kasi pag si Master Batang ang gumawa. Na, di ba? Gusto ko yung magilit na kate. May 1,000 ka ba dyan, pare? Nagpagupit ang pataya na yun. Asan? Walang pagupit. Nagpagupit na si Kuya, oh. Ayun, oh. Pagupit na si Kuya. Ito na pala, oh. Biglang linis na pala rito, eh, oh. Walahin mo, di ba? Oo. Ayan. So sa bukas, umpisa na rin naman yan eh. Bukas bali ano na. Bali malalagyan na ng mga window grills yan. Ito na yung ginawa mo, kuya. Ayos na. Ayos. Ito. Ito yung mga karagdagan na ipinagawa rito ng may-ari. So ayan. So ito kasi naka white paint. So ang gusto niya rito is ganito na rin, varnish na rin. So yan po yung ginawa natin dito. Okay. Retouching na lang po. Tapos ito na yung TV console. Yan. Maliwanag na rin. Buksan natin ilaw. Yan. Baral. Tapos iaano niya uli. Kabilaan yan. Kabilaan. Hello. Tapos ang update naman dito. Ayan, inano na po ito ng installer natin ng tiles. Yan, in-install na ng tiles. Bali yung pinaka-riser na lang dito.
Yan, para mapabalikan po natin to. Salamat pare. Kung wala ka pare, paano na lang? Hindi mabubuo yung project namin kung wala ka pare. Ano ba yung ginawa mo na yan? Siguro hindi na namin makakalimutan yan pare. Tatanungin natin yung utang na loob. Yung pader hindi na. Hindi na yung pader, matatago na yun. Kasi may pintuan na yun. Ayan, okay na. Pwede na po natin schedule. Installation po. Ayan na. So iba nga kasi talaga pag sila yung gumawa. Diba? Ayan na. Ayan. Ito na nga po pala. Yeah. Yeah pare, salamat ha. Thank you. Salamat. Wala naman tayo nakaligtaan no. Sige. Ay, itong labas, panghuli na to. Panghuli na yung labas. Ah. Ayan. Nahiritan ka na naman. Diba pare? Nahiritan na naman si pare. So, ito yung update. Yan, nakita naman natin yan. Bali, yung ano nga pala doon, yung cabinet na ipinahabol ni client owner para dun sa mga router ng CCTV camera and internet. Yan, gagawin na po yun dun. Yan. Tapos ito is emulsion, acrylic emulsion. Salamat ha pare, thank you. Tubig lang, pwede na sa akin pare, tubig. Ano ba yan ano, emulsion na? Emulsion na. Emulsion. Para pag kumulong. Sige. Tapos balik tayo rito sa taas. Yan, pagkataas ko lang dito, diretso ako sa ano, sa Garden Premier, sa New Leaf Subdivision. Yan na. Ayun na po yung project. So, hihintayin na lang po natin to yung mga dapat ilagay dito. Siya nga pala, si client owner, yan ang hihingi siya sa akin ng schedule kung kailan natin pwede papuntahin yung magsusukat ng mga curtain. Sabi ko naman sa kanya, yan na, pwede na. Yan, papaalala ko lang. Tapos, yung tungkol dito, yan sa garden area na yan, yung tungkol po dyan, bali, ang plano po namin dyan, ano eh, 1 week bago matapos, pero kailangan to sobrang linis na. Pag sobrang linis na, kahit na hindi umabot ng 1 week bago matapos, pa ano na natin, ipagawa na. Tapos ito po yung additional na cabinet. Bali, ang gagawin po dito is duco varnish. Yan, tapos yung pintuan niya may salamin. Yung materials na kasama nito, ayun po siya, yun nandun sa ilalim. Yan, abangan na lang po natin. Sige pare, salamat. Ingat kayo. Sige. Yan, tayo naman, okay na tayo rito sa mga karoha sa Garden Premier Project. So sa punch list, baka mauna ako. Hinintay ko lang sila matapos. Yan, mauna ako mag punch list. Tapos yung client, syempre pagka halos tapos na to, yung imbitahan natin sila. Yan, okay naman na yung bubong nito. Tapos dumaan na yung mga malalakas na ulan, wala pong problema or walang tulo. Yan, ito na lang yung mga inaayos namin dito. Harapan ng bahay, okay na yung sa attic. Tapos sa labas na kami, second floor na kami. Tapos dito na pababa. Yan, tara. Okay, bali dito ka natatapusin yung vlog natin. So kita-kita na lang ulit sa susunod na video. Yan, God bless. Ito paalam po muna. Yan, let's go. Tara.